Good morning. Nakangiting bati ni Jana, nang makapasok sa dining area si Elias. Nakasuot na ito ng pang-opisina, nakakunot ang noo ni Elias at napatingin sa mahabang kabisera, marami na ang pagkain ang nakahanda roon. Mia, tawag ni Elias sa babaeng mayordoma. Patakbong lumabas sa kitchen si Mia at lumapit kay Elias. Ano po yun Sir Elias? Tanong ni Mia sa amo. Sino ang naghanda lahat ng pagkain na ito? Sabay turo ni Elias sa kabisera. Siya po sir nagpupumilit kasi, gusto yatang magpasikat. Nakasimangot na sabi ni Mia, habang nakatitig kay Jana. Hindi mo naman kailangan gawin ito Jana, may mga katulong kami rito. Sambit ni Elias. Kailangan Elias hindi naman pwedeng nakahilata lang ako sa kwarto, at saka nakakahiya sa asawa mo. Nakayukong saad ni Jana. Fine gawin mo kung ano gusto mong gawin. Inis na sabi ni Elias, at akmang tatalikod na para lumabas ng pinto. Hindi ka ba kakain man lang, or inumin ang kapeng itinimpla ko para sayo? Wika ni Jana. No, luto lang ng asawa ko ang gusto kong kainin, at isa pa hindi ako umiinom ng kape na hindi si Annika ang nagtimpla. Pagkasabi ni Elias, ay tuluyan na siyang lumabas ng bulwagan. Yan kasi masyadong pabida, kahit anong gawin mo hindi mo matatapatan si Ma'am Annika, nag-iisa lang kasi siya. At pwede ba wag kang mag-ambisyon na makuha si Sir Elias, dahil kay Ma'am Annika lang umiikot ang mundo niya. Pang-uuyam ni Mia sa babae. Matalim naman siyang tiningnan ni Jana. Oo nga pala, kung ako sayo kainin mo lahat ng niluto mo, kasi kahit ang mga bata hindi kakain yan. Asal muli ni Mia at muling bumalik sa kusina. Mariin na mura ni Jana, at bahagyang sinipa ang silyang nasa harapan niya. Muling bumalik si Elias sa kwarto nila, sakto naman kakalabas lang ng CR ni Annika, buti na lang ay gising na ito. Nakatapis lang si Annika ng puting tuwalya, at nagtuloy-tuloy sa paglalakad habang pinupunasan ang basang buhok, nakayuko ito kaya hindi niya napansin ang pagpasok ni Elias. Naupo si Elias sa kama, at pinagmasdan ang galaw ng asawa. Binuksan ni Annika ang closet, at kumuha ng panty at bra. Tinanggal niya ang tapi sa kanyang katawan, at hinayaang bumagsak ang puting tuwalya sa sahig. Lumapad ang pagkakangiti ni Elias dahil sa kanyang nakita, para sa kanya ito yata ang pinakamasarap na almusal na nakita niya. Ang sexy niya talaga, maganda na mabait pa, mahinang asal ni Elias. Tumayo siya sa pagkakaupo sa kama, at naglakad papunta sa asawa. Nakatalikod ang babae at pumipili ng damit na kanyang isusuot. Isang kulay blue overall jumpsuit ang suot niya. Hirap naman si Annika abutin ng zipper sa kanyang likuran, agad naman sumulpot si Elias, at bigla siyang yinayakap sa baywang mula sa kanyang likuran. Napasinghap si Annika dahil sa gulat. Sweetie ano ba, aatakihin ako sa puso dahil sa ginagawa mo. Saway niya sa kanyang asawa at humarap sa lalaki. Mapunggay na mga mata ni Elias, ang sumalubong kay Annika. Ang bango mo sweetie, pwede bang ikaw na lang ang agahan ko ngayong umaga? Pilyong wika nito. Manahimik ka lalaki, pinagod mo na nga ako kagabi, hirit ka pa ngayong umaga. Natawang tura ni Annika, at inayos ang necktie ni Elias. Akala ko umalis ka na, saad ni Annika, habang inaayos ang coat ni Elias, medyo tumabingi kasi ito. Gusto ko kasing ipagtimpla mo ako ng kape, at isa pa gusto ko ako ang maghahatid sayo sa kumpanya. Litanya ni Elias sa babae. Sus naglambing pa ang asawa ko. Wika ni Annika at tumingkayad, at hinalikan sa pisngi ang lalaki. Bakit sa pisngi lang, gusto ko dito? Sabay nguso ni Elias at pumikit pa. Tumingkayad muli si Annika, at hinalikan sa pisngi si Elias, pero agad hinuli ni Elias ang batok ni Annika, at mapusok niyang hinalikan ang babae. Mahinang bulong ni Annika. Napakapit ang dalawang kamay ni Annika sa batok ni Elias, at mainit na tinugunan ang mga halik ni Elias. Habang naghahalikan ang dalawa, ay may matang nakasilip sa awang ng pintuan ng kanilang kwarto. Napakuyom ang dalawang kamao ng taong naroon. Maghihiganti ako, magiging miserable ang buhay nyo. Lalo ka na Annika, ipapalasap ko sayo kung gaano kasakit maging miserable. Sisirain ko ang masayang pamilya mo, aangkinin ko ang lahat ng sayo Annika. Inihatid nga ni Elias si Annika sa kumpanya, hanggang sa opisina ng babae.
Good morning best friend. Nang asar na wika ni Gray kay Elias, nang makapasok ito sa opisina ni Annika, dala ang ilang folder. Best friend mo yang mukha mo. Bulong ni Elias. I have to go sweetie, mamayang lunch sabay tayo kumain. At sabay halik niya sa labi ng babae. Sakit niyo sa mata. Tura ni Gray at sabay takip ng kanyang mata. Bitter ka lang wala ka kasing love life. Bantayan mo ang asawa ko best friend ha. Saad ni Elias at sabay tapik sa balikat ni Gray, at naglakad patungo sa pinto. Hoy, swelduhan mo na lang kaya ako, total ginagawa mo naman akong bodyguard ni Annika. 500,000 kada buwan okay na sa akin, sigaw ni Gray. Humarap naman si Elias, bago tuluyan lumabas ng pinto, at sabay nag-dirty finger kay Gray. Nakita mo yun Annika, nag-dirty finger siya sa akin. Bastos lang, hindi kami talo. Sambit ni Gray at umaaktong nandidiri. Natawa na lang ng mahina si Annika, at hinampas siya ng mahina sa braso. Tumigil ka nga Gray, ano ba yang dala mo? Sabay tingin ni Annika sa folder na hawak ni Gray. Ito ba nakuha ko ito sa drawer doon sa opisina ko, siguro ay kay boss ito na iwan niya siguro. Inabot ni Gray ang folder kay Annika, tiningnan niya ang laman ng folder ang lahat ng nakasulat doon, ay tungkol sa kumpanya nila. What the, bulalas ni Annika. Why? Tanong ni Gray sa kanya. Nakasanla ang kumpanya natin, paano nangyari at nakalusot sa akin ito? Walang hiya ang lalaking iyon, mukhang pera talaga. Malakas na hinampas ni Annika ang wooden table na nasa harapan niya. Pwede mo ito idagdag sa kaso niya Annika. At pagmultahin ng malaki o bayaran ang utang ng kumpanya natin. Saad ni Gray habang hinihimas ang sentido. Pupuntahan ko siya, lagot talaga sa akin ang lalaking iyon. Galit na asal ni Annika. Sasamahan kita, habol ni Gray. Pagkarating nila sa presinto, ay sa visitor area sila dumiretso, naroon na rin si Voss nakaposas ang mga kamay nito, at may kadenang nakakabit sa magkabilaan niyang binti, konektado ito sa kadena sa kanyang kamay. Oy, naririto pala ang babaeng sumira ng buhay ko. Saad ni Voss. Hindi ako sumira ng buhay mo, kundi ikaw mismo. Matigas na sagot ni Annika. Nagsama ka pa ng pulpol na kaibigan, putok sa buhaw duwag. Pang-uuyam ni Voss kay Gray. Abat tarantado pala ito, mas lalo pa yata lumala ng makulong, siguro ay sa mental ito na babagay, malaki ang diferensya sa utak. Pang-iinsulto naman ni Gray sa lalaki. Kamusta kayong mag-ama, masarap ba mag-reunion sa kulungan? Pang-asar pa ni Gray. Mura sa kanya ni Voss. Ganti rin ni Gray ng mura. Enough Gray, huwag mong pinapatulan ng mga katulad niyang kulang sa aruga at pagmamahal. Wika ni Annika, ngayon sabihin mo sa akin bakit mo sinangla ang kumpanya namin. Matigas na tura ni Annika. Ngumisi si Voss at tumitig sa kanya. Alam mo baby hindi lang nakasangla ang kumpanya mo, malaki rin ang utang ng kumpanya nyo. Isang araw magugulat ka na lang, wala na ang pinakaiingat-ingatan mong kumpanya. Pues, magdusa ka dito dahil idadagdag ko ito sa kaso mo, at sisiguraduhin ko sa'yo na wala kang dadatnan na kumpanya, kapag nakalabas ka na rito. Mamumulubi na kayo ng ama mo. Kumpanya nyo kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin at sa negosyo ko. Masamang tinitigan ni Voss si Annika. Huwag mo akong susubukan Annika. Dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, kahit asawa mo ay hindi ako mapipigilan, hindi pa ako tapos sa'yo. Are you treating me? Hindi ako natatakot sa'yo Voss. Sagot ni Annika at nakipagtagisan ng titig kay Voss. Tumuloy si Annika sa kumpanya ni Elias, sa lobby ay sinalubong siya ni Leah. Si Leah ang vice president ng kumpanya, dahil sa kanilang dalawa ni Elias pinamana ng kanilang mga magulang ang kumpanyang ito. Hi ate how are you? Lalo kayatang gumaganda. Masayang saad ni Leah at nagbiso sa kanya. Thank you, ikaw rin naman lalo gumaganda. Hindi halatang nagbuntis ka ng triplets na lalaki. Nakangiting wika ni Annika, si Leah ay mayroon ng 5 anak, 2 babae at 3 lalaki. Katulad ni Elias ay nagkaroon ito ng triplets na anak. Halika ate Annika, si Kuya Elias ay naruroon sa opisina niya. Puntahan mo mainit na naman kasi ang ulo nun. Asal ni Leah. Bakit naman? Tanong ni Annika. Nagkibot balikat na lang si Leah bilang sagot.
Halos magkasabay lang sila ni Leia at Annika naglalakad sa pasilyo, kung saan ang palapag ng opisina ni Elias. Pagkarating nila sa pinto ng opisina ni Elias, ay nagpaalam na si Leia na babalik sa opisina nito. Binuksan ni Annika ang pinto, at dahan-dahan tinulak papasok sa loob. Natanong niya mula sa kinatatayuan niya ang lalaki, nakasandal ang ulo nito sa swivel chair, habang ang mga mata ay nakapikit. Maingat siyang humakbang papasok ng opisina ng lalaki, patungo sa likuran ng inuupuan nito. Annika, asal ni Elias sa pangalan ng babae, pero nanatili pa rin itong nakapikit. I know sweetie you're here. Dagdag pa nito at ngumiti. Paano naman niya nalaman? Ang lakas naman ng pakiramdam nito. Sa isip-isip ni Annika. Paano mo nalaman na naririto ako? Tanong ni Annika at sabay hilot ng babae sa sentido ng asawa. Because you're scent, naamoy kita sweetie. Ikaw lang ang babaeng kilala kong gumagamit ng Lewis and Pearl na pabango. I love your smell Annika. At nagmulat ng mata si Elias, sabay hawak niya sa dalawang kamay ni Annika. Bakit nagpunta ka sa presinto, dinadalaw mo ba ang taong muntik nang lumapastangan sa'yo? Nakakunot noo saad ni Elias. Papaano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Annika. Nagsumbong sa akin si Gray, tumawag siya sa akin kanina, bakit ka nagpunta sa presinto? Mariin na papikit si Annika. Minsan talaga ang kaibigan niyang iyon, ay napaka-chismoso din. Yari talaga sa akin ang lalaking yun. Wika niya sa kanyang isipan. Biglang sumeryoso ang mukha ni Elias. May tinanong lang ako sa kanya. Maiksi sagot ni Annika. Anong tinanong mo sa kanya? Gaano ka-importante at talagang kailangan mo pang magpunta doon? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, na huwag ka nagpupunta roon? Paano kung may gawin na naman siyang masama sa'yo? Medyo galit na asal ni Elias. Sorry na, huwag ka na magalit hindi na mauulit. Lambing ni Annika sa asawa. Halika maupo ka rito. Utos ni Elias, at sabay tap sa kanyang hita. Sumunod naman si Annika at naupo sa hita ng kanyang asawa, at sinukbit ang dalawa niyang braso sa balikat ng asawa. Hinawakan niya ang baywang ni Annika, habang bahagyang hinahaplos ito. Sweetie, si Jana para kasing may kamukha siya, hindi ko lang maalala kung sino. Bahagyang kumunat ang noo ni Annika sa tinura ng asawa. Sweetie, sa dami ba naman naging babae mo, hindi na malabong ang iba sa kanila ay magkakamukha na, ang landi mo kasi. Nakasimangot na sabi ni Annika. Hey, wag ka sumimangot dyan, para sa akin ikaw pa rin ang babaeng pinakamagandang nakilala ko. Ang swerte ko kasi dahil ikaw ang naging asawa ko. Saad ni Elias at sabay yapos sa asawa. Sweetie please paalisin mo na si Jana sa mansion natin, ayaw ko naruroon siya. Hindi ko gustong nakikita siya ng mga anak natin. Please Annika, hindi kasi ako mapalagay, habang naruroon siya, pakiramdam ko kahit anong oras, ay may gawin siyang hindi maganda. Anang ni Elias. Huminga ng malalim si Annika, at hinaplos ang buhok ng lalaki. Yun ba ang gusto mo? Sige kakausapin ko siya mamaya. Yun na lang ang sinabi niya, at pinatakan ng halik ang buhok ni Elias. Kinahapunan. Sabay umuwi si Elias at Eka sa kanilang mansion. Nadatnan nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro, at naghahabulan sa malawak na pavilion. Mama, Daddy. Sabay-sabay sigaw ng magkakapatid. At nagtakbuhan papalapit sa kanilang mga magulang. Ang papawis nyo na mga anak, tama na ang laro papadilim na rin, pumasok na kayo sa loob at magpahinga. At pagkatapos ay maligo na kayo, dahil magluluto ng masarap na ulam si Mama, gusto nyo ba yon? Nakangiting saad ni Annika, at isa-isang pinatakan ng halik ang kanyang mga anak. Yes po Mama, chorus ng triplets. Pumasok na ang mga triplets, kasama ang kani-kanilang mga yaya. Si Leo naman ay marunong mamaligo mag-isa, hindi na rin ito nagpapaalaga pa sa mga katulong, dahil sa isip niya ay binata na siya. Nasa kusina si Annika, kasama ang apat niyang katulong, naroon din si Mia. Si Elias naman ay nagpresentang siya ang maghihiwa ng bawang at sibuyas, ang yabang pa nito habang nagpinipiraso ng bawang kanina. Pero pagdating sa sibuyas ay lumuluha na ito. Kaya ngayon ay nakasuot siya ng sunglasses, habang naghihiwa ng sibuyas. Ang apat na katulong, ay mahinang naghahagikikan kasama si Mia. Pinapanood lang nila ang mag-asawa, habang nakapalumbaba ang mga ito.
Sweetie, paabot naman ng si. Hindi na natapos ni Annika ang sasabihin ang pagsasalita, nang mapatingin ito sa asawa. Hey, what's wrong, bakit may suot-suot kang sunglasses, hindi naman mainit dito at gabi na. Ano ba yang trip mo, Elias? Nawiwerduhan man siya sa kanyang asawa, ay hindi niya mapigilan matawa. Paano ba naman kasi pulang-pula na ang dulo ng ilong ni Elias? Umiiyak ka ba, sweetie? Sibuyas lang, umiiyak ka na. Natatawang wika ni Annika. Nagsuot na nga ako ng shades, pero umiiyak pa rin ako. Sumisingot na sabat ni Elias. Alam mo, sweetie, kahit magsuot ka ng shades, ay maiiyak ka pa rin. Dahil naaamoy mo ang katas ng sibuyas, kaya useless din yang pagsuot mo ng shades. Tumatawang wika ni Annika, at pinunasan gamit ang kanyang daliri ang basang pilikmata ni Elias. Ang cute mo po, Sir Elioth, kayo na yata yung tipong kahit medyo nagmumukhang tanga na, pero gwapo pa rin. Saad ni Mia at malakas na tumawa. Nakakatawa, Mia. Nakasimangot na yuzel ni Elias. Opo sir, hindi ko mapigilan. Sagot ni Mia at muling tumawa ng malakas, nakitawa na rin ang iba pang katulong. Wow! Mukhang masarap ang niluluto ni Ma'am Eka. Bulalas ni Edward at umaktong parang natatakam sa ulam. Wala ngayon ang isang driver nila Annika na si Randy, dahil nakalive ito ng 2 buwan. May sakit kasi ang asawa nito, kaya nagpaalam munang magli-leave. Edward, tinawagan mo na ba si Raymond or si Mike? Tanong ni Elias sa lalaki. Yes boss, pero si Mike kasi ay nasa probinsya ngayon, si Raymond naman ay baka sa mga susunod na linggo pa makakapunta rito. Bigkas ni Edward, ikaw muna ang magmamaneho at maghahatid sa mga bata. Ako na lang ang maghahatid kay Annika tuwing umaga at magsusando sa kanya. Wika ni Elias. Nang matapos magluto ni Annika, sakto naman dumating si Jana. Naghahanda naman ng mga plato, sa mahabang kabisera ang ilang katulong. Tulungan ko na kayo. Sambit ni Jana at kinuha ang ilang kubyertos. Hindi mo kailangan gawin yan. Jana, hayaan mo sila gumawa niyan, bisita ka namin dito. Wika ni Annika at lumapit kay Jana. You look pale, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Eka. Nag-aalala siya sa kalagayan ng bata, baka mapano ito. Okay lang ako, Annika, huwag mo ako alalahanin. Turan ni Jana. Hindi ikaw inaalala ko kung hindi ang batang dinadala mo. Maupo ka na at kumain, mag-uusap tayo mamaya doon sa opisina ni Elias. Pagkasabi ni Annika noon, ay lumabas na siya sa dining area, upang tawagin ang kanyang mga anak. Nang matapos silang maghapunan, ay nagtungo na ang mga bata sa kwarto nila Elias, at nanood ng movie kasama ang kanilang mga yaya. Si Elias naman at Annika, ay kausap si Jana sa loob ng opisina ni Elias. What? May nagawa ba ako? Kaya nyo ako pinapaalis? Anas ni Jana para itong isang maamong tupa dahil sa itsura nito. Wait, hindi na ituloy ni Annika ang sasabihin niya, nang magsalita si Elias. To be honest with you, Jana, hindi ko gusto na naririto ka. Hindi maganda tingnan. At isa pa, nakakahiya sa asawa ko sa araw-araw na nakikita kita rito. Naalala ko lang ang mga kasalanan at kataksilan na nagawa ko sa aking asawa. Kaya pwede ba umalis ka na rito, kung gusto mo bibigyan kita ng condo unit sa Falcon Condominium, magbibigay din kami ng pera buwan-buwan, para sa batang dinadala mo kung meron man, at ito ang tatandaan mo, Jana, magbibigay lang ako ng sustento para sa bata, sa oras na lumabas yan, pero huwag kang umasang tatanggapin ko ang batang iyan, dahil si Annika lang ang gusto kong maging ina ng mga anak ko, at magiging anak ko pa. Mahabang litanya ni Elias. Palihim na ikinuyom ni Jana ang kanyang kamao. Okay, walang problema sa akin kung iyon ang desisyon nyo, irerespeto ko. Saad ni Jana at tumalikod na, at lumabas ng pinto ng opisina. Elias, bakit ganon ang sinabi mo? I'm sure na nasaktan mo ang damdamin niya. Wika ni Annika sa asawa. Kumunot ang noo ni Elias, at hindi makapaniwalang tumitig sa asawa. Ano ba itong asawa niya, bakit labis itong mabait kahit sa isang kaaway ay mabait ito? Masyado na yata itong nagiging mabait sa ibang tao, kaya isa pa itong iniisip niya, nag-aalala siya sa kanyang asawa, masyado itong mabait. Baka ito pa ang ikapahamak ng babae. You're unbelievable, Annika, seriously, yung feelings pa talaga niya ang inaalala mo ngayon. Sweetie, ito lang pakiusap ko sa'yo,
Please wag ka nang makikipagkita sa babaeng iyon, ako na ang bahala. Maaasahan ba kita, Annika? Malumanay na asal ni Elias. Tumango si Annika bilang sagot sa asawa. Thank you sweetie, I love you. Ayaw ko lang malagay sa alanganin ang buhay mo, hindi ko kakayanin kung mawala ka sa akin. At hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumabong sa mukha ni Annika. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha sa asawa, at masuyong hinalikan si Annika sa labi nito. Ilang minuto rin tinagal ang halikan nilang dalawa, nang may kumatok sa pinto. Pareho sila tumigil sa kanilang ginagawa, at sabay bumaling sa pintong nakabukas. Sorry for disturb. Nakangising turan ni Ella. Tumaas ang isang kilay ni Eka, ano na naman ginagawa ng kapatid niyang ito dito? Para talaga itong isang kabuti, bigla na lang sumusulpot kung saan. Anong masamang hangin na naman ang nagdala sa'yo rito? Saad ni Annika at bumitaw sa pagkakakapit sa batok ng asawa. Birthday kasi bukas ni Finex. Gusto ko lang kayong imbitahan. Nakangising wika ni Ella. Pwede ka naman tumawag, talagang nagpunta ka pa rito gabi na kaya Ella. Sambit ni Annika. Ate Eka kasama ko si Finex, galing kasi ako sa shooting, sinundo niya ako kaya tumuloy na kami rito. Ito naman pakiramdam ko hindi ako welcome sa bahay mo, nagpapatira ka nga rito ng ahas, nagtatampo na ako sayo. Pumapadyak na saad ni Ella. Naglakad si Eka papalapit sa kapatid, at hinampos niya ito sa braso. Nagtatampo ka naman kaagad, paano ba naman kasi laging perfect timing ka? Sorry na I love you. Paglalambing nito sa kanyang kapatid, dahil halatang nagtatampo na ito sa kanya. Hi Eka, pwede ko ba makausap si Elias? Singit ni Finex sa dalawang magkapatid. Sure Finex. Saad naman ni Eka, at binigyan ng daan ang lalaki. Halika girls talk tayo. Sabay hila ni Ella sa kanyang ate palabas ng opisina. So anong nakalap niyo tungkol kay Jana? Tanong ni Elias kay Finex. Magugulat ka pare, alam mo bang si Jana Ramirez ay isang Santiago, nakababatang kapatid ni Trina Santiago yung ex mo dati. What? Gulantang nasambit ni Elias. Yes. At nalaman ko rin na patay na pala si Trina, 6 na taon nang nakakaraan. Matapos na ipakulong ito ni Styles dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero nagpakamatay ito dahil hindi niya matanggap na iniwan at pinagpalit mo siya kay Annika. Siya ang naging dahilan kung bakit ka na-aksidente noon. Hindi mo maalala dahil nagka-amnesia ka. Paliwanag ni Finex. Kung ganoon may posibilidad na may masamang binabalak si Jana. Hindi kaya sinasadya niyang magkakilala kami noon doon sa club, kung saan kami unang nagkita. Mahinang saad ni Elias. Kaya naman pala wala akong tiwala sa babaeng yun. Anong gagawin mo Elias, sasabihin mo ba ito sa asawa mo? Tanong sa kanya ni Finex. No, hindi niya pwede malaman ito, ayaw kong mag-isip pa siya ng kung ano-ano, at baka ma-stress pa siya. Pakiusap pare sa atin muna ito, hindi mo ito pwedeng ikwento sa asawa mong ubod ng daldal. Okay pare, sagot ni Finex. Ate Eka, wala ka bang napapansin sa babaeng iyan? Tinutukoy ni Ella ay si Jana. May kamukha kasi siya, dagdag pa ni Ella. Naririto sila sa pavilion ni Eka, habang pinagmamasdan ng babaeng nasa itaas ng mansion, kung saan ang kwarto nito nasa terrace ito at yumiimon ng juice. Si Ella at Eka naman ay nakaupo sa silyang gawa sa bakal. Sino naman ang kamukha niya? Tanong ni Eka sa kapatid. Ate Eka, hindi ako makakalimutin na tao, naalala mo pa ba si Trina, yung babaeng mapatla na ex ni Kuya Elias? Kamukha niya kaya, hindi mo ba pinaimbestigahan ng babaeng iyan? Sambit ni Ella, muling tumingin sa babaeng nasa terrace, nahuli niya itong nakatingin sa kanila, kaya tinaasan ito ng kilay ni Ella at sabay ismad rito. Ano ka ba Ella, malabo yang sinasabi mo, lahat naman ng tao ay may kamukha. At isa pa Ramirez siya, at si Trina ay isang Santiago. Sabat ni Annika, wala akong tiwala sa babaeng iyan, iba ang kaliskis, halatang nagbabalat kayo. Once na may gawin siya sa iyo na masama at sa mga pamangkin ko, sisiguraduhin ko na maghihiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. Matigas na turan ni Ella. Relax Ella, bukas ay aalis na rin naman siya rito, huwag ka na mag-alala, wala siyang gagawin na masama sa akin, o sa mga pamangkin mo. Dapat lang, dahil kung hindi,
Gagawin ko siyang sardinas. Saad nito at masamang tumingin kay Jana. Nagpaalam na si Ella at Finex sa mag-asawa, ilang beses din pinaalala ni Ella ang birthday ni Finex sa mag-asawa. Huwag niyo kakaligtaan ang birthday ng asawa ko, sa Montenegro Hotel gaganapin ang party. Oo na po, pupunta kaming lahat. Kasama ang mga pamangkin mo. Nakangiting sambit ni Annika, at kumaway sa kapatid. Kinabukasan magkasamang hinatid ng mag-asawa sa condo unit si Jana. Nag-hire na ako ng isang katulong, para may kasama ka rito. Sa akin ka na rin tatawag hindi kay Annika, kung may kailangan ka. Seryosong sabi ni Elias. At kung may problema ka rito sa condo, tumawag ka lang sa bagong secretary ko na si Jerex, aalis na kami ng asawa ko. Let's go wife. Asal ni Elias, at sabay hawak sa kamay ni Annika. Sigaw ni Jana sa loob ng kondo, at pinagsisipa ang maletang nasa harapan niya. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bag, at nag-dial ng numero doon. Hello ma'am. Boses sa kabilang linya. Hello Salvador, sa susunod na linggo, trabahuhan mo ang pinapagawa ko sa'yo. Yung dati nating plano, ikaw na ang bahala, tatawagan na lang kita. Sige ho ma'am. Sagot sa kabilang linya. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nilapag ni Jana ang cellphone sa center table. Bigla naman may nag-doorbell sa labas ng unit niya. Pagbukas niya ng pinto, ay malakas na sampal ang natanggap niya. Daddy, anas niya, ano itong kalukuhan na ginagawa mo? Singhal ng kanyang ama na si Reynaldo. Plano mo bang sirain ang buhay mo, katulad ng ginawa ng ate mo? Ano ang makukuha mo sa paghihiganti, walang kinalaman ng mga taong iyon sa pagkamatay ng ate mo? Anas ni Reynaldo. Anong wala, nakalimutan mo na ba daddy ang ginawa ng Elias na iyon kay ate, sinaktan niya si ate. Dahil sa kanya nawala si ate Trina. Sigaw ni Jana. Jana, kasalanan ng ate mo kung bakit nagkaganon siya, pinili niya ang maging miserable ang buhay niya. Pinili niyang mamatay, tama na yung kinunsinti ko ang ate mo noon sa mga kagustuhan niya. Ngayon itatama ko ang lahat, pakiusap anak, tigilan mo na ang mga falcon. Hindi kita maaring konsentihin sa mga gusto mo, ayaw kong magaya ka sa ate mo. Pagkukumbinsi ng matanda sa anak nito. No dad, hindi ako papayag na maging masaya sila, gagawin ko ang gusto ko. Walang makakapagpigil sa akin kahit ikaw pa daddy. Hayaan mo na lang ako sa gusto kong gawin, hindi ko kailangan ng suporta mo. Singhal ni Jana sa ama nito. Bahala ka, pero ito ang tatandaan mo. Huwag mo ako sisihin sa huli, dahil binalaan na kita Jana. Umalis ang matanda, kasunod ang ilang tauhan nito. Isang linggo niya nang hinahanap ang kanyang anak, dahil hindi na ito umuwi sa kanilang mansion. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, ay nalaman niyang naroon sa Falcon Mansion ang kanyang anak. Kaya agad siyang nagpunta roon, pero nang makita niyang sumakay ng sasakyan si Jana palabas ng mansion nila Elias, ay sinundan niya ang mga ito. Nalaman niya din ang mga kalokohan na ginagawa ni Jana. Gusto niya ito pigilan, labis na ang kanyang pagsisi, nang konsentihin niya ang mga ginawa ni Trina, ang kanyang panganay na anak. Walang makakapigil sa gusto kong gawin, kahit ikaw pa daddy. Wika ni Jana at sabay sindi ng sigarilyo at hit-hit nito. Magpakasaya na kayo Elias, lubus-lubusan mo na, habang kasama mo pa ang mahal mong asawa, dahil malapit na siyang mawala sayo. Malakas na hamalakhak ang babae, na parang isang baliw, habang humihit-hit ng sigarilyo. Sayang ka Annika, oo naaaminin ko mabait kang tao. Pero hindi sa akin uubra ang pagiging mabait mo, ang anghel dapat nasa langit wala dito sa lupa, utu-utong babae. Nakangising wika nito, habang tinitingnan ang family picture nila Elias, kasama ang mga anak nila. Gamit ang sigarilyo, ay sinunog niya ang mukha ni Annika sa larawan.